Isa akong bilyonaryo. Kabanata 367 hanggang 368. Naglakad lang palabas si Marvin ng ilang hakbang, ngunit pinigilan siya ni Crystal. Marvin, mukhang tama ako, wala ka talagang konsensya. Hindi ka ba nag-aalala kay Hannah ngayon? Alam mo ba kung bakit ibinalik sa'yo ni Hannah ang kanyang cellphone pagkatapos niyong maghiwalay? Pupunta ako. Ano ang problema ni Crystal ngayon? Kumapit ka sa sarili mo, di ba? Litong-lito na talaga si Marvin. Bagamat si Crystal ay kasama sa kwarto ni Hannah, si Marvin at Crystal ay hindi pamilyar sa paaralan. Wala silang 10 salita sa loob ng 4 na taon sa unibersidad. Ano ang nangyari kay Crystal ngayon? Paano mahuli ang iyong sarili na nagsasalita tungkol kay Hannah sa lahat ng oras? Hindi ba kayo ni Hannah ay nakapasa na? Iyon ay taon na ang nakalipas. Kahit na ang puso ni Marvin ay labis na nabalisa, ngunit si Crystal ay nagsalita tungkol sa mobile phone, talagang humanga si Marvin. Ang mobile phone ay binili ni Marvin kay Hannah pagkatapos magtrabaho ng 2 buwan. Paano ito makakalimutan ni Marvin? Kailangan talagang maging makatwiran ang Crystal. Ano ang silbi ng pagtatanong nito? Gayunpaman, naiinip si Marvin kahit na gusto niyang pagtawanan ang kanyang sarili. Dahil binigay ni Carlo kay Hannah ang pinakabagong mobile phone. Hindi na maatim ni Hannah ang ibinigay ko sa kanya, dahil hindi ako kasing yaman ni Carlo, hindi ko kayang bumili ng brand name na bago ng bago. Mobile phone para sa kanya. Hindi ako gusto ni Hannah, kaya nakipaghiwalay siya sa akin at inilagay ang sarili sa mga bisig ni Carlo. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Tapos ka na bang magtanong? Galit na galit si Marvin ngayon. Sa orihinal, labis na tinukso ni Crystal ang kanyang sarili kagabi, walang magandang nararamdaman si Marvin para kay Crystal. Kaninang umaga, tumakbo siya sa kanyang pintuan para ilantad ang kanyang peklat at budburan ng asin ang kanyang sugat. Para sa pag-iibigan ni Hannah. Si Marvin ay talagang nagbabayad ng buong puso, at ang pagtatapos ng huling pag-iibigan ay talagang tumama kay Marvin. Matagal na nagdusa si Marvin bago siya lumabas sa anino ng lovelorn. Bukod dito, ang mobile phone na ibinigay ni Marvin kay Hannah noong panahong iyon ay dahil lang sa gusto ni Hannah na palitan ito ng bago. Kaya determinado si Marvin na magtrabaho ng 2 buwan at nag-ipon ng pera para mabili ito. Napakahalaga nito para kay Marvin. Ito ay hindi lamang isang mobile phone, kundi pati na rin ang pagmamahal ni Marvin para kay Hannah. Gaano man siya kahirap at pagod sa kanyang pagtatrabaho, hindi nagrereklamo si Marvin. Dahil palagi niyang gustong bumili ng bagong mobile phone para kay Hannah, hindi nakaramdam ng sama ng loob o pagod si Marvin. Ngunit walang pakialam ang Diyos kay Marvin. Nang bigyan ni Carlo si Hannah ng bagong mobile phone, masayang tinanggap ito ni Hannah. Gayunpaman, hindi man lang tiningnan ni Hannah ang ordinaryong mobile phone na binili niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa pera at ibinalik ito. Ang mainit na dugo ni Marvin ay biglang napatay ng isang palanggana ng malamig na tubig. Napakalamig na ngayon ay nakaramdam ng hindi komportable si Marvin. Marvin, hindi mo talaga kilala si Hannah. Ang dahilan kung bakit ibinalik ni Hannah ang kanyang mobile phone sa iyo ay gusto niyang gamitin mo ang mobile phone na iyon ng mag-isa. Dahil alam niya na ang mobile phone ay kinikita ng sarili mong trabaho, at nagkakahalaga din ito ng pera. Alam ni Hannah na wala kang masyadong pera, kaya ibinalik niya sa iyo ang kanyang mobile phone. Kung talagang gusto ni Hannah ang pera ni Carlo gaya ng sinasabi mo, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo na hindi ibabalik sa iyo ni Hannah ang kanyang mobile phone, ibubuga niya ang lahat ng pera mo. Ha? Natigilan si Marvin pagkatapos makinig. Mayroon bang ganitong euphemistic na pag-ibig sa mundo? Sa pagsisinungaling, hindi niya inilabas ang sarili niyang pera, sa halip, gusto niyang magpasalamat sa kanya? Anong klaseng logic ito?
Ang manloloko ay nag-iwan ng isang pares ng pantalon para sa kanyang sarili. Kailangan mo bang magpasalamat sa manloloko? Nang makita kung ano ang hitsura ni Marvin, sinabi ni Crystal. Alam kong napag-usapan ni Hannah ang tungkol sa kanyang bagong nobyo pagkatapos niyang makipaghiwalay sa iyo. Na isang malaking dagok sa iyo, ngunit masasabi ko sa iyo na pagkatapos niyang makipaghiwalay sa kanila, hindi niya ibinalik sa kanila ang anumang pera. Pero pagkatapos makipaghiwalay sa iyo, ibinalik niya sa iyo ang cellphone niya dahil nasa puso ka niya, kaya hindi niya kinaya. Gago. Ito namang si tanga, naniwala naman. Totoo ang sinabi ni Crystal, alam din ni Marvin na nakita niyang nag-away si Crystal sa bago niyang boyfriend. Noong panahong iyon, ayaw ibalik ni Crystal ang anumang bagay sa kanila. Pero ito, pagkatapos ng break-up hindi ibalik ang mga bagay ay walang damdamin, ibinalik ang bagay ay dahil nasa puso parent sila, tulad ng isang pag-ibig criterion ay maaari ding magkaroon ng kahulugan? Oo, ito ay may katuturan. Bagamat siya ay lubhang nag-aatubili, mayroong ilang katotohanan, ngunit nahihirapan pa rin si Marvin na maunawaan. Itong mga babaeng ito, kumbinsido talaga ako. Tumigil ka na, huwag ka nang magsalita pa. Hinahangaan ko talaga ang mga sirkito ng utak ng mga babae tulad mo. Kung bibigyan mo ako ng mobile phone, ibig sabihin nasa isip pa rin ako ni Hannah, okay, hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. It's walang kabuluhan. Kung ano ang sinasabi mo ay kung ano ang sinasabi mo. Si Marvin ay hindi naniniwala sa mga salita ni Crystal, to be exact, iniisip ni Marvin na parang biro lang. Ano ang loika ng Nima? Nakakatawa. Alam ng babae na si Hannah, si Marvin, ang lahat, siya ay isang taong mahilig sa pera kaya niyang gawin ang lahat para sa pera. Pagkatapos makipaghiwalay, nakilala ko si Hannah ng maraming beses, ngunit kailan hindi ako pinagsalitaan ng masama ni Hannah. Kung kailangan mong sabihin ito ng isa-isa, masasabi ito ni Marvin isang araw at isang gabi nang walang pag-uulit. Ayon kay Crystal, si Hannah ang bumangga sa kanya. Dahil iniisip ni Hannah ang kanyang sarili sa lahat ng oras, gusto niyang makita ang kanyang sarili, at pagkatapos ay inabuso ang kanyang sarili upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Sa panahon ng pag-ibig kay Hannah, talagang hindi nalaman ni Marvin na si Hannah ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa ganitong paraan. Kaya ang nakita niya ay si Hannah ay nagmamahal at yam-akap kay Carlo, na dapat ay ang kanyang hubad na puot. Bueno, dahil hindi ka naniniwala, isa pa sasabihin ko sa iyo. Baga nilalagnat si Hannah, dinala mo si Hanu sa ospital nang walang pag-aalinlangan. Oras. Sa susunod na araw, ang iyong mga binti ay masyadong masakit para makalakad. Alam mo ba kung gaano nag-aalala si Hannah para sa'yo? Sa oras na iyon, siya ay may sakit pa at hindi gumaling. Paikot-ikot siyang tumakbo pababa ng ospital hanggang sa hindi na siya makatakbo. Alam mo ba kung bakit? Dahil sinabi ni Hannah na gusto niyang maranasan ang sakit kasama ka, at ibabahagi niya sa iyo ang sakit mo. Ano? May ganyan. Talagang hindi alam ni Marvin ang tungkol dito. Dahil pagkatapos na bumalik si Hannah sa dormitoryo matapos isabit ang bote, hindi na siya nakikita ni Marvin sa lahat ng oras, at gumaling si Hannah nang muli siyang magkita. Alam kong hindi mo alam. May isa pa. Madalas sabihin sa amin ni Hannah kung ano ang gusto at ayaw mo sa dormitoryo. Isusulat ni Hannah ang lahat ng sinabi mo sa isang maliit na notebook. Pagkatapos makipaghiwalay sa iyo, hindi mapigilan ni Hannah na umiyak ng matagal sa tuwing nakikita niya ang maliit na notebook na yon. Gayon din. Dahil sinabi mong mahilig kang uminom ng sinigang na buto ng lotus. Kinolekta ni Hannah ang lahat ng mga gawin ng lugaw na buto ng lotus sa internet, at espesyal na bumili ng palayok para sanayin sa dormitoryo.
Tuwing pagkatapos magluto ng lugaw, binibigyan niya kami. Sinabi ni Hana na hindi siya gagawa ng lugaw na buto ng lotus para sa iyo hanggat hindi namin ipinagmamalaki na ito ay mabuti. Dahil gusto niyang uminom ka ng pinakamasarap na sinigang na buto ng lotus. Marvin, alam mo ba ang lahat ng ito kapag tinanong kita? Ang daming sinabi ni Crystal, natigilan si Marvin sa oras na iyon. Sinabi ni Crystal na natural na hindi alam ni Marvin, ngunit hindi talaga maisip ni Marvin na gagawin ni Hana ang ganoong bagay. Talaga, tanong ni Marvin. Siyempre totoo. Hindi lang yun, sa tuwing makakakita si Hana ng ibang babae na nakatayo sa tabi mo, iiyak siya ng matagal pagkabalik niya. Huwag mo na akong biruin. Kailan niya ako nakita? Bago matapos ang mga salita ni Marvin, direktang sumabad si Crystal. Naiinis ako sa iyo, hindi ba? Ngunit alam mo ba kung bakit? Nagseselos kasi siya sa babaeng kayang tumabi sa'yo. Kapag nakita kanyang may kasamang ibang babae, sobrang sakit ng puso niya. Ano? Ganoon ba? Pagkatapos ay sinabi ni Crystal, Marvin, talagang mahal na mahal ka ni Hana. Noong gabi bago mo kumpirmahin ang relasyon, alam mo ba kung gaano siya katagal na masaya sa dormitoryo? Makikita natin na masaya siya mula sa kanyang ilalim. Puso. Napag-usapan na ni Hana ang tungkol sa iba pang mga kasintahan noon, ngunit ikaw lang. Tuwang-tuwa siya kapag bumalik siya mula sa pamimili kasama ka. Dahil sa tuwing sasabihin niya sa amin na napakarami niyang nilakad kasama si Marvin nang walang malay ngayon, at hindi siya nakaramdam ng pagod. Hindi ko alam kung ganoon din ang iniisip ni Marvin. Nang marinig ito, lubos na nalito si Marvin. Medyo mabilis talaga ang plot na ito. Paano ito magiging ganoong plot ng biglaan? Ngunit kapag kasama ko si Hana, palagi niyang hinihiling sa akin na bilhin ito para sa kanya at para sa kanya. Nang bigyan siya ng iba ng mas magandang material na kondisyon, iniwan niya ako ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, sabi ni Marvin na nakakunot ang noo. Marvin, may isang bagay na dapat mong intindihin. Si Hana ay humingi ng isang bagay para sa iyo, hindi dahil hindi kanya gusto, ngunit dahil siya ay isang batang babae na pinahahalagahan ang material. Hindi niya kayang tiisin ang tukso ng pera pero iba ito sa pagmamahal sa iyo. Ang mga taong tulad niya ay maaaring makaramdam na ligtas lamang kapag nakakuha sila ng mga material na kondisyon. Sa oras na ito, magulo ang ulo ni Marvin. Hindi siya makapagsalita. Nilinaw ni Crystal ang kanyang mga salita. Malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat. Ano pa ang masasabi niya? Marvin, hindi mo talaga alam kung gaano ka kagusto ni Hana. After breaking up, hindi mo man lang siya tinanong, kahit hindi mo alam kung nasaan siya at kung anong klaseng buhay siya. Sa ganitong paraan, naglakas loob kang sabihin na hindi ka isang heartbreaker, at nangangahas kang sabihin na karapat-dapat ka kay Hana? Sa oras na ito, nagtanong si Crystal tungkol sa kalidad ng kanyang matuwid na mga salita. Matapos marinig ang mga salitang ito, si Marvin ay ganap na tumahimik at sinabing dahan-dahan sa mahabang panahon. Kasalanan ko. Nang malaman ni Marvin ang totoong sitwasyon ng bagay, ang kanyang puso ay magaspang at hindi mapakali sa mahabang panahon. Bugok ka talaga Marvin, sa dami ng ginawang hindi maganda sa'yo, at hindi mo na mabilang maniwala ka naman kaagad. Bago iyon, inisip ni Marvin na si Hana ay isang masamang babae, ngunit hindi niya alam na si Hana ay napakalaki ng nagawa para sa kanyang sarili. Sinisi talaga ni Marvin ang sarili niya. Bagamat ang ugali ni Hana, sa mata ng mga normal na tao, ay medyo katulad ng neuropathy, ngunit sa mga mata ni Marvin, ito ay naiintindihan. Ang ganyang tao, hindi man bagay na maging kaibigan, pero kung tutuusin, araw ng pag-ibig, meron pa rin. Pagkatapos ng lahat, tama si Crystal. Kung ang babaeng ito ay walang problema sa kanyang sarili, bakit niya kukutsain ang kanyang sarili?
Kaya marami pa. Pagkatapos ng lahat, para kay Hana ang ilang mga bagay ay lubos na walang pasasalamat. Kahit na malas si Marvin, walang nagawa si Hana noong panahong yun. Tinatayang ito ay upang patunayan din na tama ang kanyang ideya sa pamamagitan ng pagtingin sa malas ni Marvin. Pagkatapos ng lahat, si Hana ay pumili ng materyal. Kung siya ay napakasaya na makita si Marvin na walang materyal, palagi niyang nararamdaman na siya ay nakaligtaan ng isang napakagandang bagay. Hindi alam ni Marvin na napakaraming nagawa ni Hana para sa kanya. Lumalabas na labis na nagustuhan ni Hana ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Marvin. Hindi niya alam kung nasaan si Hana ngayon, kung anong uri ng buhay niya, at kung sino ang kasama niya ngayon. Kung mahahanap mo si Hana at gagawing malinaw ang mga bagay na ito, handang humingi ng tawad si Marvin kay Hana. Bagamat hindi ito angkop sa pagitan ng dalawang tao, bagamat talagang may materyal at panloob na kadiliman si Hana, hindi may kakaila na si Hana ay minsang gumawa ng labis para sa kanyang sarili. Ito rin ay isang pakiramdam. Para kay Hana, ayaw ni Marvin na may utang sa kanya. Nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang makita, direktang sabi ni Marvin kay Crystal. Dahil si Marvin ay talagang naawa kay Hana mula sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan si Hana at naisip niya na ang babaeng ito ay matigas ang puso at walang nararamdaman sa kanyang sarili sa oras na iyon. Ngayon ay tila kung si Hana ay walang nararamdaman para sa kanyang sarili, hindi sila maaaring magkasama ng ganoon katagal. Sa anumang kaso, nais ni Marvin na humingi ng paumanhin kay Hana at muling magpasalamat sa kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Pagkatapos, tuluyan ang bumitaw sa isa't isa, para makilala ang kanilang tunay na pag-ibig. Matapos makita si Hana, tapat na sasabihin sa kanya ni Marvin na ang taong gusto niya ngayon ay si Joanna. Sana maintindihan niya at mamuhay ng maayos sa hinaharap. Marvin, hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo, hindi mo lang mahanap si Hana ngayon, dahil umalis na si Hana. Kung saan siya nagpunta, hindi namin alam. Sa oras na ito, nakita ni Crystal ang pagbabago ng ugali ni Marvin at seryosong sinabi ito. Bahagyang nagulat din si Marvin at sinabi, "Ano? Umalis siya? Kailan nangyari? Hindi ba siya nakahanap ng mayaman na boyfriend?" Malinaw na naaalala ni Marvin na si Hana ay malapit sa pinsan ni Julie na si Troy. Bagamat ituturing ng lalaking ito si Hana bilang isang laruan, hindi ba yun ang gusto ni Hana? Pagod na ba si Troy sa paglalaro at pagtatapon kay Hana? Salamat sa mga sumusubaybay.